I need to call Doc RJ. Kailangan niyang malaman yung tungkol kay Zoe at Dax. Dok, wag na. Wala namang kinalaman si Zoe dun sa yate, tsaka sa mga dating ginawa ni Ma'am Moira. We don't know that, Annalyn. Pero Dok, narinig ko na nag-uusap si Dax at si Zoe. Sabi ni Dax, wala naman daw kinalaman si Zoe. Eh, di naman nila alam na nakikinig ako eh, so imposible nagsisinungaling sila. Doc, sigurado ka ba dyan? Sa dinami-dami ng ginawa ni Ma'am Moira, sa tingin mo walang kinalaman si Zoe doon, kahit isa doon? Nagsinungaling siya sa'yo, sa inyong lahat, na iba yung ama na pinagbubuntis niya. Oo, Dok, pero naintindihan ko si Zoe doon. Naintindihan ko kung bakit niya tinatago si Dax. Pero Doc, kailangan malaman ni Doc RJ yung tungkol kay Dax at Zoe. Dok, please. Ibalato mo na sa akin to. What do you mean? Huwag mo muna sabihin kay tatay kasi kakausapin ko na lang si Zoe. Iko-convince ko siya na lang mismo yung umamin ng totoo. But she kept this secret for a long time. Sa tingin mo mako-convince mo si Zoe na umamin? At least sinabukan ko. Tsaka doon kapag nalaman to nila Tita Giselle, kawawa naman si Zoe. Buntis siya, tas baka ipakulong siya. Kaya please. Okay. Dad, bakit mo ako pinabalik dito sa Apex? Papahinga na sana ako. Because I wanted to give you this. Ano yan? It's a pregnancy pillow. Thank you. And this. Umuwi ka na sa bahay natin, anak. Aalagaan kita at sasamahan kita sa lahat ng pagdadaanan mo. Kailangan pala mabuntis muna ako para maging close tayo ulit. Zoe, Relax. It's just a joke. well, jokes are half meant. Pero, you have a point. I know that we grew distant this past few years. Pero, babaguhin na natin lahat yan. From now on, anak, I want you to consider me as a friend. Someone that you can trust and someone that you can talk to pag something's bothering you. Pwede ba yun?